Hello mga kakusina! Welcome back to my channel. My name is Pia Besmonte at ito ang kusina ni Nenoy. Last time nga gumawa tayo ng ginataang munggo at nag-react tayo sa recipe ni Sir Vanjo of Panlasang Pinoy. But this time, I will share to you my own recipe of ginataang mais. At i-share ko rin sa inyo ang isang secret ingredient ko para mas lalong sumarap at mas maging creamy ang inyong ginataang mais. Kung ano yan, syempre dapat tapusin nyo yung video para malaman nyo. Ang ginataang mais ay very healthy, very delicious at paborito ng karamihan sa atin. At isa pa, ito ay bagay na iserve ngayon. Karamihan sa ating mga anak, estudyante ay nag-online class, so perfect ito i-serve sa kanila kapag break time nila or kapag snack time nila. Makakatulong na ma-energize pa sila lalo para makapag-aral ng mabuti. Kung ikaw ay hindi pa subscriber ng channel na to, be a certified kakusina at matuto ng iba't ibang recipe by clicking on the subscribe button at i-click mo na rin yung tiny bell para notified ka sa mga susunod pa nating mga videos. Mga kakusina, let me know your thoughts about this video by putting your comments below. I would appreciate everything na pwede nyong mai-add like tips, ideas, suggestion na gusto nyong i-share sa mga kapwa kakusina, or kung meron man kayong request na gusto nyong iparating sa akin, comment lang kayo below at susubukan po natin yung mapagbigyan sa abot nating makakaya. At umpisa na po natin ang pagluluto ng ating ginataang mais. Ginagawa muna natin ay hinihintay natin na kumulo itong ating 8 cups of water bago natin ilagay yung ating malagkit na bigas. And then this is an option for you kung meron kayong dahon ng pandan. Okay, maganda to para maging mas mabango ang ating ginataang mais. So, yan, habang pinapakuluan natin, nilagay ko na. Habang kumukulo ng ating tubig, ito ay 2 cups of malagkit rice. So, hinugasan ko na. Tatakpan ko lang muna to, and then once in a while, hahalu-haluin ko siya para to make sure na hindi masunog ang ating malagkit rice sa ilalim at hindi siya magdikit-dikit. And then, I'll set the fire on medium. Once in a while, talagang kailangan haluin natin itong ating nilulutong malagkit. Kasi instead na ginataang mais ang lutuin natin, baka ang kauwian nito maging biko na. Ayan. Speaking of biko, let me know kung gusto nyong matuto gumawa ng biko at ine-next natin yan sa mga susunod pa. Ang bango na nung pandan, nakakatulong talaga siya sa aroma ng ating niluluto. Kung wala naman kayong pandan, that's perfectly fine. Pero mas maganda talaga pag meron. Tinanga lang meron si Madir na pandan dito eh. Medyo malapot na ang ating niluluto. Kung sa tingin nyo, halimbawa na natutuyo na masyado yung niluluto nyo, tapos hindi pa masyadong luto yung inyong malagkit na bigas, pwede kayong magdagdag ng water. Kailangan i-make sure nyo na hot water din yung ilalagay nyo. Kasi kapag cold water, may tendency na mahilaw yung bigas na niluluto nyo. 1 cup of sugar. Depende sa inyo kung gusto nyo pang mas matamis dyan. Pero, kami okay na sa amin yung ganyang, tamis, sakto na yan. Now, we can add our corn kernel. Ito yung nabili ko lang sa supermarket na nakalata. This is sweetened corn kernel. So, tinapon ko lang yung konting syrup niya. Pero, nagtira lang ako ng konti para maisama yung flavor.
So, this is a very healthy dish kasi ang corn isang cereal grain which is very high in fiber and vitamins and minerals as well. So, napakasarap at napakamasustansya na ihain sa ating pamilya. I will now add yung 2 cups of coconut milk. And then, halo-halo lang. At syempre, dahil may natutunan tayo dun sa nakaraan nating vlog, maglalagay tayo ng pinch of salt sa ating nilulutong ginataang mais. Dahil ito ay nakakapag-enhance ng flavor. Huwag nyo naman damihan kasi baka maging sobrang alat naman nung niluluto nyo. Just a pinch of salt will do. I-reveal ko sa inyo ang aking secret para mas maging creamy at mas maging masarap ang ginataang mais. Mga kakusina, this recipe is good for 7 to 10 persons servings sa dami nito. Okay. Perfect ito. Malamig na panahon. Now na nag-online class ang mga bagets, pwedeng-pwede nyo silang pakainin ng masarap na merienda kapag break time nila or after ng kanilang online classes. Or kapag meron naman sa inyo na mga nag-work from home, ayan. Pwede kayong makapag-serve ng masarap na merienda. And this part, ay i-reveal ko na ang aking secret for a creamier and tastier na ginatang mais. I am going to add 1 pouch of all-purpose cream. This is 250 ml. Ayun, medyo tumansik pa. Tuloy lang sa paghahalo. And nakaset na pala yung apoy sa low fire or low heat. I will just let this simmer for about a minute and then we're ready to serve and eat our ginataang mais. So there you go mga kakusina, our ginataang mais made more delicious and creamy. Happy cooking!